Binabanatan na lang ng binabanatan si Congressman Martin Romualdez, mga bossing, ang House Speaker po, no? Ngayon, may patutsada, may bantana sa kanila, oh. At matigas po nitong sinabi, hindi palulupig o hindi magpapaapi doon sa mga umaapi sa kanila. Alam niyo ho, mga kababayan, no? Kagaganyan po, kababanat ng dating Pangulo, kababanat ng Vice Presidente, kababanat nila Baste, oh, no? Kay Martin Romualdez, unti-unti akong parang, ba't ba binabanatan nila to? Eh, nagtatrabaho lang naman. Yung Quadcom na ginawa nila, makatuturan naman po. Nagugustuhan ng mamamayang Pilipino. Lumalabas yung katotohanan. Unti-unti akong parang sabi ko, tingnan mo si Martin, no? Ang dami ng ibinato sa kanya, pero hindi rumeres back. Parang ang Pangulo din. Pero ngayon po, mga kababayan, sa pagkakataon na ito, sabi ko, aba, ayan, yari na kayo. So, hindi yan papagapi, hindi yan papalupig. Pakinggan ho natin itong itong sinabi niya, mga kababayan. Sa muling pagbabalik sesyon ng Kamara ngayong araw, binira ni House Speaker Martin Romualdez ang mga umaatake raw sa investigasyon ng Kamara sa extrajudicial killings noong drug war at paggasta ng confidential funds. Ayan, mga kababayan, di ba? Inaatake nila. Paano po? Nasasaktan sila eh. Lalo na doon sa Quad Committee, mga bossing. Nasasaktan ho sila no? Kaya nga, ang nagiging solusyon nila, pag pinapatawag sila sa Quad Committee, mga bossing, lumiban, o hindi pumunta, o mag-alibay. Di ba? Tuloy. Sabi nung iba. Sabi nung karamihan dyan sa comment section. At sabi nung mga mamamayang Pilipino, alam mo, Mark, yung ginawang hearing do sa Senado, walang kakwenta-kwenta. Pero yung Quadcom hearing, nako, yun ang inaabangan ko. Kasi nalalaman, nabubuko, na itatanong lahat kung ano yung dapat mga itanong. No? Hindi kagaya doon sa Senado, tipong parang nagtutulong-tulong ho sila doon para para hindi makaporma si Senadora Risa Ontiveros ng mga katanungan. Biruin mo, sila Bato, sila Bungo, isama mo na din dyan si Coco Pimentel, isama mo na din si Tolentino, inubos yung oras, no? Lahat nasa kanila. Para sa ganon, hindi matanong ang dating Pangulong Duterte. Dito sa Quadcom, dito sa Congress, mga kababayan, hindi uubra yan. No? Hindi matatapos yan Hindi matatapos hanggat hindi na itatanong lahat. Di ho ba, mga kababayan? Tuloy niyo po. Sa mga nagtatangka, pigilan tayo sa paghanap ng katotohanan at katurungan. Isa lamang ang sasabihin ko sa inyo. Yan. Hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Mga Duterte. Nirekta na, mga Duterte, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Di ba, mga kababayan? Gusto nilang magiba yung Quadcom, kung ano-anong iniimbento nila para masira yung Quadcom. Sabi ng speaker, hindi kayo magtatagumpay. Kung ganyan ang speaker, mga kababayan, sa susunod talagang medyo susuportahan ko na din to Sabi ni Boss R, motovlog. Motovlogger. Impeach nyo muna bago nyo kasuhan. May immunity yan. Paano nyo kakasuhan ng plunder? Pakisagot nga to. Pakisabi, walang immunity. Ang Vice Presidente, baka nagmumotor pa, kaya kung ano-ano tinatype. Tuloy po. Walang direktang pinangalanan si Romualdez. Pero bago... Ako na magpapangalan, mga Duterte. Yung pinipilit po, nagibain ang Quadcom. Di ba? So, sabihin nyo nga kay Boss R. Boss R, motovlogger. Wala, kasi daw may immunity daw Baka nagmo-motor, baka magde-deliver, kaya hindi alam kung ano yung mga pinagtatatype dyan. Impeach nyo muna bago nyo kasuhan, may immunity yan.
paano nyo kakasuhan ng plunder? I-deliver mo muna kaya yung i-deliver mong Lazada. No, para medyo mahimasmasan ka, para alam mo kung ano yung itatype mo. O talagang hindi mo lang alam yung mga sasabihin mo. Diyos ko Lord. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, Sir Mark, pinapaiyak mo na naman ang mga DDS. Mga tanga ho eh. Ano? Ang titigas ng mga muka na mag-comment dito, hindi pala alam kung ano yung mga sinasabi. Oh. Ayan John Marvin Camete, walang immunity ang BP. Deliver mo muna ano pangalan mo? Boss R. Naku, Boss R pa. Paki-deliver muna, baka malate yung order. O baka mamaya, ano pa yan, pagkain pa yan, chowking, i-deliver mo muna bago ka mag-type. Sabi ni John Marvin Cometa, magbumiyahe ka na lang. Kumita ka pa, di ba? Kesa nagpapakalat ka ng kabubuhan dito. Tuloy po. Wala daw pinangalanan. Ako na magpapangalan. Yung mga Duterte. Di ba? Pa nag-break ang sesyon, abala ng mga komite ng Kamara sa pag-iimbestiga sa issue ng confidential funds ni VP Sara Duterte at drug war ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Romualdez, may mga tao raw na gustong tumarget sa Quadcom at sa Young Guns. Pero hindi yan, mga Duterte, mga bossing, may iba pa ba? Di ba? Tsaka yung mga senador, na mga pro-Duterte. Di ho ba? Pero hindi ho sila makapala. Lalo na doon sa mga young guns mga kababayan. Halos! No? Pinapaiyak ho sila ng mga young guns, mga kababayan. Si Bato, iyakin ang nak ng tinapa. Ayaw umatin doon sa Quadcom. Natatakot doon sa mga young guns at natatakot doon sa mga maaari na itanong sa kanya. Hindi raw sila basta-basta magpapatalo. Hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Uy, nako! Sino ba yung mga yon? Yung laban ng kadiliman at laban ng kasamaan. Si Harry Roque yun hindi na daw pababalikin. Hulihin nyo na po muna. No? Ipasok nyo na po muna sa oblo si Harry Roque. Pero kung ganito ho ang speaker, mga kababayan, kung ganito ho ang speaker, mga bossing, ay nako, yung ganyang tapang po, kahit alam niya, mga Duterte, yung mga kakalabanin, dapat po ito suportahan, mga bossing. Kasi kung nakikita nyo na ang importansya na ginagawa ng Quadcom, tapos binaback upan niya yung Quadcom na yon, mga bossing, kailangan ng suporta niyan, mga kababayan. Hindi pwedeng siya lang. Lalo na ganyang katapang na ipakita sa mamamayang Pilipino kung ano yung mga kabulastugan na nangyari dati. Di ba? Sa pagbabalik ng sesyon, prioridad ng Kamara ang pagratipika sa 2025 proposed budget na nasa Senado pa ngayon. Target nila itong ipasa bago ang Christmas break sa December 20. Bukod sa budget, may mga bagong panukala rin na isinumite, gaya ng panukalang batas na Anti-Extrajudicial Killing Act at yun, di ba? Rektaan, Sino ba yung nasa AJK na inirereklamo? Di ba Duterte lang po yun? Kahit walang pangalan, alam natin na sila yung pinupunto na hindi kayo magtatagumpay. Sabi ng House Speaker yan, Anti-Offshore Gaming Operations Act na pangontra naman sa lahat yun, Pogo din, di ba? Mga Duterte yun Tuloy. Pogo. Nagbabalik. Yan, mga kababayan, matindi ho yun. Mga boss. Malamang ho ang ating Vice Presidente, magngangawa na naman yan. Magpapatawag na naman po ang Vice Presidente, mga kababayan, ng magpatawag ka nga ng press conference, 2 oras, may sasabihin ako. Tapos ang magiging ending ho, mga kababayan, is maritesan, chikahan, at kung ano-ano pa, putulan ng ulo, dahil daw may bata na humihingi na hindi binigay yung relos, parang nanghingi lang ng kasyo, no?
Parang nanghingi lang po nung mga, alam niyo yon, yung pagpiestahan po, yung mga nagpapabunot. Oh, may mga plastic tapos bubunot ka, nandun may mga relos, kung ano-ano. Parang ganun lang po yung hinihingi, no?